Guys, share ko pala yung processors ko kasi maraming nagtatanong sa atin kung anong mga ito sa isahin ko raw. Dito tayo mauna sa ating power sequencer. Dito po yung parang pinakaano niya, saksakan ng mga processor. Dito ang una talaga kasi ito yung control ng lahat. Nandito yung mga niya, socket. Ito dito naka-charge sa cellphone ko. To guys, digital na po ito. Wala siyang knob, walang pindutan maliban dito sa charge USB charging na yan, ayun na siya. Charge. So meron siyang voltmeter. Ito yung pinaka power switch niya. Tapos ang ganda nito guys, napakalaki ng cord niya. Ito ang laki kasing laki ng daliri. Ayan. Dito lahat nakakonekta yung mga socket ng ating power amp at saka ayun. Mayroon pa ditong bakante, dalawa. Ayun, nakasaksak yung mga socket ng ating mga processors at saka dalawang ampli. Ayan yung ilalim niya guys. Para siyang extension cord tingnan, pero may mechanism siya sa loob. Hindi siya yung kagaya ng mga ordinaryong DJ controller na power. Ito, meron talaga siyang mga diode sa loob. Sa sunod, ibibidyo ko ito pati loob nito kasama. Ngayon, okay na sa inyo to. Ito kasi digital to eh. Ang kinaganda kasi dito, kahit itong mga to hindi mo na siya papatayin, hindi mo na to i-power off tong mga to, dito ka lang, isa lang, hindi siya bigla-biglang namamatay na ganon-ganon. Talagang magano siya, may timer siya, hindi siya magrekta patay agad na nabibigla yung mga unit. Yun ang kinaganda dito kaysa yung mga unang klase. Yung latest nito may dito, breaker switch, auto pag sakali saka ito may features to na 6 na protection. Yung paglakas ng voltahe, pag taas baba ng voltahe, hindi naapektuhan yung sounds. Minsan nag 210 to eh, pero wala lang, normal pa rin yung andar. Dati kasi nung wala to, nung patugtog ako, nawala ito, yung baga hihina, lalakas yung tugtog, parang kumukurap-kurap ang tugtog nung wala ito. Yun ang malaking tulong nito eh. Para na rin siyang EBR, andyan na rin yung niya. Pero mas mas latest to. Pero bibili pa na ako na EBR para protection or it's step up. Tapos ang sunod, dito tayo sa ito, maraming dito eh. Tatanong kung kakaiba daw ito eh. Sabi ko para ditong mixer. Pero limited siya, pero mixer equalizer nito sa mic input, output, mic input andito at saka yung pina-equalizer ng mic nandiyan. Nakikita nyo volume 1, volume 2, bass, may bass sa mic, treble, tapos itong time delay, repeat, echo, may echo siya, balance ng sounds. Ito yung pinaka master volume nya. Tapos mayroon siyang loudness. Itong loudness na to, volume din to. Yan, parang ito yung nagpaklaro sa volume eh, kaya hindi ganong to, parang secondary. Tapos ito may bass knob siya na equalizer, mid bass, mid bass. Pinapa epektibo guys, kunting pihit mo lang, mayroon ng effects. Tapos ito mid range, knob equalizer, high, nakalaw na lang yan guys. Tapos ito level, ito yung volume din to guys, volume din yan. Tapos ang kinaganda dito, mayroon siyang bluetooth yan, bluetooth yan siya. Parang ito ay isang receiver, mixer receiver din to siya. Pero
Tapos ito may input MP3, may mili ka dyan, may DVD auxiliary, meron siyang na pindutan ng MP3 yung sa USB, nakasaksak yan. Tapos sa likod nyan, ito yung likod nyan, ito may mga inputs dito. Ayan, may mga sakan ng mga jack. Ito inputs for mic, ano. Ayan, outputs naman to. Itong outputs niya papunta dito sa ano, sa exciter natin. Ayan o, exciter, nakain. Tapos ang kinaganda dito sa DSP na ito, meron itong bass output din. Pwede ka magrekta ng bass dito. Ayan o. Ayan, bass output, pwede mo ilagay dyan. Tapos meron siyang knob yun. Ninubukan ko na to, ang ganda ng tunog din ng bass pag nandito kasi meron siyang ano, bass frequency, left and right adjuster, tapos merong volume, bass, sa bass lang po yan. Tapos merong antenna ng Bluetooth yan, receiver. Yung kinaganda ng DSP 9000 plus na ito, para siya yung pinaka-mixer niya, pero nasa hilera ng ano, panel ng ano, console, naka-console type siya. Tapos ang kasunod itong ano, exciter EX4000. Ito yung latest kasi may EX3000 to eh, ng DBX. Ayan, ang kinaganda nito, napaka-effective nito. Ayan, ito example itong bypass. Tama, may na yung ano, ito parang loudness niya, bypass. Pero kahit nakabawi bypass yan, makukontrol pa rin ito yan. Makukontrol pa rin siya. Yan, mayroong yung controller niya, mayroong low mix niya, may dagdag hertz pag pindot mo. Yan, nababawasan yung ano, ng channel 1. May dagdag kasi 100 hertz yan. Pagka naka-standby siya, 50 hertz. Ay, pipindot natin para mas maganda yung ano, output ng tunog. Low mix, bass to. Yan, bass yan. Low mix. Kaya nakaganyan yan. Tapos tune, may tune siya, may hertz din yan, depende sa'yo. Ako nakagitna lang yan kasi parang ang lakas niya pag nasa full. Tapos meron siyang classic or pop processor. Ito yung tinatawag na yung tuno, yung tinatawag na pop classic. Na-try ko na yan mag classic eh. Yan ang classic ko. Ang crunching sobrang linaw na marang ano, ito lang gusto ko yung naka ano lang siya, filter. So naka-filter sa pagkilagay mo sa gitna, hindi ganun kasakit sa tenga ang kalansing pag nakagitna. Parang ano siya, naka-filter siya, kaya nakalagay lang yan sa gitna. Minsan natas ko ng konti. Tapos ito yung high mix, ito yung sa tweeter. Isa lang naman yung tweeter natin, left side lang, hindi sa isang, kailan pa natin ng isang amp eh. Dito lang siya kasi yung lakas siya doon. Yan. Tapos dito rin sa kabila, sa tanong to ganun din, mayroon niyang mga decibel. Ano, ito pag subang ano, nalakas ito, magdadagda ano, minus 10, minus 4 para sa pinaka niya ng bass. Parang magiging ano siya, yung sa ohms niya nalagdagan tunog. Tapos dito nakakabit yung ano ko, bass, mono bass, yan bass. Saka may frequency hertz siya, crossover, crossover na yan. Ang ano ng bass kasi kung maganda nito, may bass booster siya kasi meron na siyang low mix dito, meron pa siyang mono bass frequency ano, output adjuster. Saka may clip siya guys pag nagkulay, no? Pag sumalakas na ng bass mo, meron siyang ano, meron siyang indicator. Yan, sa bass ko.
Tapos itong exiting 4,000 na ito, dito nakakabit yung aking subwoofer. May sub out kasi ito, ganda-ganda ito, may sub out din to. Ayan oh, bass output. Bali naka ano ako, so, naka connector left and right na ito. Ayan, papunta sa ating Tucson-Ra power amp. Tapos itong Tucson-Ra power amp natin, naka bass mode to, subwoofer out talaga to, naka stereo siya pero subwoofer out. Ang marinig mo lang dyan mismong kalabog. Tapos ito naman tayo sa crossover, slick crossover. Yung iba nagtataka sila naka-pull yan kasi nga ang control ko nandito sa ano, ito saka dito sa display. Kaya itong ano, naka-pull to, kita nyo knob nito kasi parang ano lang naman to eh, siya yung magdi-divide ng tunog, kaya naka-pull yan. Pero may dagdag ano dito, yung hertz saka phaser nya. Yan o, frequency, crossover frequency, meron yung hanggang 70, 1K 70 to 1K pihit mo, may naka 1K ako. Yan, meron din siya, meron na ito yung parang limiter ito, yung dagdag hertz yan, ito mga parang limiter nya. Yan, parang naka 4-way itong ano to kasi sub out siya. Dati dito nakakabit yung subwoofer ko. Maganda rin, malakas na yung subwoofer nito, sub out nito. Pero nung na-testing ko, mas maganda yung timplada pag nandito kasi ito kasama eh. Once na gumamit ka ng base nito, dito ka naglagay ng base. Ito, konektado itong lahat. Konektado itong base na to. May dagdag din siya. Kasi dito, ito lang talaga eh. Kasi walay na itong mga nito, yung low. Wala siyang epekto. Yun ang kinaganda sa exciting. Kaya dito ako nagkabit ng bass. Ngayon, itong equalizer natin dito sa left channel, ano to, mid range ito, kaya pag ganyan ang boses. Yan, mid range yan. So naka plain ano yan kasi ano to, para sa ating high pass sa tweeter yung volume niya na ano lang yan, stress. Matagal na itong to, equalizer na to, 8 years na o 9 years. Masino niya, original to. Kano ko nabili sa SM. Tapos yung ano natin, itong crossover natin, yung high natin nakakabit dito sa channel 2, kaya nakabakante yung low at saka mid natin, yung input ng ano, channel 2. Tapos dito naman sa channel 1, ang nakalagay doon natin ay mid range, kaya ang linaw ng mid range nandyan sa crossover, naka ano, isa kabilang left siya, naka ano siya, naka channel 1, kaya papunta dito sa ano, sa Ace amplifier. Yan. Ayan po yung mga processors guys.